Dito ka. Tara na. Ito na pala. Dok, saan kayo? Dito ako sa backseat. Sige, dito. Isa na namang mahabang araw ang naghihintay sa doktor. Okay, Dok. Saan tayo pupunta? So ngayon, punta tayo sa isang island barangay natin sa Barangay Diit. Mga 30 minutes to 1 hour away. Mag-wish lang tayo na hindi masyadong maalan. Pero mukhang maalan eh. Oo. Ang doktor de motor ng Agutaya, doktor de bangkaring pala. Halimbawa pag sa island barangays, meron akong mga pasyente doon na wala talaga silang access. Kung hindi sila pupuntahan, hindi sila makakakita ng doktor. Dahil nasa isla nga sila, ang issue yung pera. Kasi para lang makalabas ng isla, kailangan mo ng bangka. Kadalasan wala silang bangka or yung bangka nila pangisda lang. Si Tatay Wilfredo ang barangay captain ng isla. Ang kanyang panganay na anak may paranoid schizophrenia, isang seryosong sakit sa isip. Mahirap po ba na dito kayo nakatira? Medyo malayo sa mga malalaking ospital, sa mga doktor. Yun nga, sir, ang problema namin. Kaya, lumalapit ako kay Doc. Tapos kung siyempre normally, walang ospital dito. Pagdating sa sakit niya, wala eh. Pumunta ko sa Puerto Princesa, kukonsulto ko doon sa talagang psychiatric. Yun lang. Punta namin doon, resita na ako. Within 3 months, nandyan yung resita, 11,500. Yun ang maintenance niya. Within 3 months. Kailangan kasi makita talaga ng psychiatrist. And yun yung wala dito. So, kahit sa Cuyo, kahit sa Puerto, wala talagang permanent na nagkukonsulta na psychiatrist doon. Parang mas malaking challenge pa to kaysa yung mga ibang physical na mga ailments kasi at least ikaw andito ka pero yung ganito kailangan talagang espesyalista at madalas hindi naintindihan ng mga tao yung problema. At yung gamot na kailangan nila, hindi laging readily available. Sa desperasyon nila Kap noon, at dahil walang doktor, lumapit daw sila sa mga albularyo para makahanap ng lunas sa kondisyon ng anak. Mga ugat po ito ng kahoy, ito naman. Pambihira ang mga pinagawa sa kanya. Sa hirap ng panahon, doon tayo nawiwili sa albularyo. Sa albularyo may kamurahan, transportasyon lang. Kasi sa gamot, iba eh. Pero resita na eh. Sa albularyo. Ng mental health meds. Mahalaga rin para kay Doc Lai ang mga pagbisitang ganito. Dahil sa mga residente siya humuhugot ng inspirasyon para magpatuloy sa kanyang trabaho. Siguro memorable sa akin yung, meron kasing nanganak dito dati na breech. So nakalabas una yung paa. Kapag ganun, usually dapat hinahandle sa hospital kasi pwede magkaroon ng complications, mahirap ilabas yung baby. Pero eventually nalabas namin si baby. Hindi siya huminga for a minute. So nung nakita namin medyo blue siya, hindi makahinga, nag-resuscitate kami. And yun, wonder of wonders. Biglang umiyak. Masaya. Masaya ng gano'ng Kasi, natatakot ka eh. Parang nakakaba na parang yun yung first time mo magpaanak na mamamatay yung bata. Tapos, yun, so nabuhay siya. Nagtapos ng medicine sa UPPGH si Doc Lai. 3 taon na siyang doctor to the barrio. At 2 beses lang nagpa-extend ng duty para matulungan ang mga nasa Agutaya. Marami man siyang masasayang karanasan, may mga kwento rin ng kabiguan. Mabigat na parang inaasahan nila na dahil doktor ka, nakita na nila ikaw or napunta ka na sa kanila, may binigay kang gamot. May mangyayari sa kanila.
Pero walang panahon para magmukmok o masiraan ang loob dahil hindi tumitigil ang kanyang trabaho. Magkabila, parehong gilid. Okay. Kumusta yung pag- Kinagabihan, may isinuguduli sa kanilang klinik. So ngayon, anong nararamdaman mo? Anong pinaka... Kapag yung dito ko po, Oo, kapag gagalaw ka, masakit. Wala kang pangangati doon sa cephalexin, no? Hindi ka react. And then nag-test kami ng urine kanina. Lumabas na maraming leukocytes or yung white blood cells. Meaning may ongoing siyang urinary tract infection. So, nagbigay kami ng pain medications as well as antibiotics na start namin kami. Sa wakas, pwede nang magpahinga si Doc Lai. Ang kanyang kwarto, nasa pangalawang palapag lamang ng klinik. Pero may isang sorpresa pa pala ang gabi. Isang lasing na deaf-mute patient ang tinagaraw ng kanyang ama. Napasabak uli si Doc Lai. Panibagong araw sa mga isla ng Agutaya. Panibagong araw din ng pagpupunyagi, lalo na para sa mga may sakit. Salat man sa pera, busog naman sila sa pag-aaruga. Ang kanilang tunay na yaman, ang pagmamalasakit ng pamilya. Yung mga taga-isla, very resilient. Ang dami nilang natitiis, ang dami nilang nagagawa ng paraan. Very resourceful, ganyan. Kasi nga wala silang na mga comforts na meron sa mga malalaking urban centers. Pero sadyang nanggigising ang malamig na katotohanan. 2 araw mula ng aming pagbisita, sumuko na sa cancer si Tatay Reynaldo. Sa mismong araw ding yon, sa Cuyo Hospital naman, pumanaw na rin si Nanay Dorenda. Hindi naman. Nakakailang baso sa isang araw. Nagpunta rito si Doc Lai para tumulong baguhin ang buhay ng mga taga-Agutaya. Pero tila sarili niya ring buhay ang nagbago. Kitang-kita mo yung appreciation para dun sa fact na merong taga-alaga ng kalusugan nila. Hindi kasi siya laging napoprovide. Nakakatanggap pa rin ako ngayon ng mga regalo mula sa mga pasyente. Isang piling ng saging, or kapag nag-home visit, pinapauwian nila kami ng mga langka. Okay na rin, kumakain na rin. Very good. At the time, I was thinking, kasi 2 years yung Doctors to the Barrios, and I thought, parang maganda itong break from school, from training. Pero nung napunta na ako dito, hindi lang siya break eh. Isa siyang klase ng buhay. Can you imagine leaving this place? Mahirap i-imagine. Maano siya, bigat. Kasi syempre may emotional attachment ka na. Pero 4 years is a long time, I think. And if we can make the necessary changes to ensure that even it doesn't rely on just one person para lang gumanda yung health system ng isang municipality, then that's enough for me. Ngunit kahit dumating ang araw ng paglisan ni Doc Lai sa Agutaya, hindi kailangan tumangis ng mga taga rito. Kung may sisibol namang 10 o 100 na tulad niya, napipiliing magsilbi sa mga kapuspalad. Sana'y kasabay rin ito ang pag-unlad ng sistema ng pampublikong kalusugan
sa buong bansa. Madalas banggitin sa amin na actually ang motto ng aming medical school ay service towards the underserved. So, parang tumatak yun. And sa sarili ko namang pag-iikot or sa mga activities na ginagawa, nakita ko rin yung pangangailangan. So, yung mga hindi nakakatanggap ng serbisyo, bakit mo ipagdadamot yung serbisyo mo? Pero sa ngayon, dito muna si Doc at ang kanyang motorsiklo. Magandang gabi po. Mula rito sa Agutaya, ako si Ato Marauli. At ito ang Eyewitness.